salamat sa ayuda, salamat sa grasya sa Diyos, pinagdala ka natin ang pagpuntagon. Ayong punta na sa eksunan na sa FBA. Thank you for being with us all the time sa Sunday. Although nagpilang nila sa inyo ang time zone. Let's all stand and how we love as we start our Sunday school, standing on the promises. Benefits of giving. At isulitan karon isa sa mga takang kayo mga batang na ulayan na ang iglesia isa ang kanyang tithing. Isa siya sa pinaka-controversial sa mga Baptist circles karon. Kaya ng mga preachers, ng mga pastors, ng mga churches na nadala sa doktrina na dili mo. So kung may naminaw ka rin na pinuto o tithing, kaya may yung doktrina na dili mo, tangka pinilan na rin. Okay, if you have your Bibles with you, let us open in 1 Thessalonians chapter 5, verse 21. Again, our Sunday school is not designed atong tunan at katunta ang makikibati. So, kung naamoy kailan na di mo ito dahil iampo na nato siya, ako siya tutunan kay maamay kagawasan na katao sa pagpuo kung siya yung gusto niya tutunan. Pero atong tanaw ng Bible, sakto ba ang atong itutunan? 1 Thessalonians 5, verse 21, let us read together, read. Through all things, hold fast that which is good. So, tanang total na atong ibuhat, atong sutaon, dahil ang Bible, sulit sa Sibuano, sutaan ang kanang utang. Dahil sa iyang nasuta ng iyo, na tinuot ni ito sakto, kupti ng maikot, kanang maayo. Praise Father in heaven, thank you Lord for your presence, thank you for grace, thank you so much Father, and
we ask for your forgiveness para ang mapakyas ng sila. Para ang inyong brother di himayas sa Panginoon. We pray na ikaw ang bless at palagan at bless at sa kanamo. Iputi ang mahal na ikaw sa katalan sa mga suunan ng dito sa pagkakiluman ng mga ibalan sa kalipay sa kalipay pag-iskay sa Panginoon. Hindi mo ang ibigyan at tulong mula sa Panginoon. Sa baka sa kalaga at kanyang akal at kanyang sa mga maputo. At ang magmumaya at magkulit na rin sa araw ng Jesus. Amen. Please be seated. As I've said, tithing is one of the most controversial aspects sa church. Kaya dahil ang question na niyo, ano sila ang concept sa tutulog na ang church of tithing? Nawang tatang. In fact, kung yung paminahon ang mga diskusyon sa mga antay sa tithing, ang uban, di tanan, pero ang uban na minahon, ani na doktrina na di na sa tithing, tungkol kay nahiubo sila or napandol sila sa church, sa pastor, sa pagdumala nito sa kwarta. Well, hindi na ito mapagod na daghang mga magwawali usap na niabusar sa financial na bahin sa pagpangalaga o sa ministry. Pero muna kung ikasulti ninyo mga kaigsunan, dili mo kay naabusaran ang kamatuuran na imong dapat. It's not because the truth is abused that makes the truth untrue. Lord, ito Bible ay nagdala kayo. Ano mo ang Bible na dapat natapusap sa Bible? Nakauliya? We still want to do all things. Nanong naapa ni mga lutana o sad to say na karunong generation na kadawat kay siyempre, hindi naman tayo ni Andrea ng church 1950s pati so 60 years pinanakatuligan pa. 60 plus na pila. Kaya plus na ito may organization na kamuto 23 ba? Kaya 23 years at since sa organization. Na pila na generation, ikapila na generation ang mga batang karon na nila ng mga Baptist. But that's not to say na daghang mga Baptist wala sila natundar sa kamatuuran kaya ilan lang gitawat ang practice nato ng mura ng tradisyon. When the truth becomes a tradition, that is a very very dangerous thing. Mismo ang Israel, ikan kang Moses, hindun kayo kung tanawa na niya pag-abot sa buong Matthew, especially Matthew chapter 5. Sabi ang mingon na ni si Jesus Christ, kamu na kanubog ng inigisulti si karaan. Isa na kabasaan. It has been told of the old times. It has been itutulog sa mga karaan. It means ang balaod ni Moses, instead ng kamatuuran, ilang ginawa ng inong na tradisyon. Kung na ito sa balaod ni Moses, kalabang, thou shalt commit adultery, thou shalt not commit murder. Pero ang pagdiskusyon ni Kristo, wala niya i-quote ang maong verse as kanang a scripture na ikan yun sa book of sa Torah or sa 5 books of Moses. Iyang ipakita, iyang ipasaro sa mga sa inyong tradisyon, ang inyong tradisyon. So, isaan ang tithing? Nagkakutang na nabila sa mga Baptist, nagpapunta ang church na nagdudod ng tithing. Although kanina doktrina, tugay na kayo
Minda po sila na ay pupunod kayo mabarta na kayo na. Mabarta siya. Well, ilaan ang tatulog. May respeto po, may respeto pa na naaslay katulog sa pagtuo sa ilang bituuhan. Pero ang pag-respeto na ito, binigod sa pagkaliuyon na sa ilang bituuhan. Respect, hindi na siya equal sa consent. Okay? So, actually, this is just part of my service and does God really want us to tithe? While majority of the Baptist churches adhere to this practice, by the way, ang isa sa mga grupo na nag-promulgate aning no tithe, mao ang Grace Gospel Church. Parehas na kaluwasan ang pagpapila, pero wala sila baptism o wala sila tithing. Tungkol kay Grace, magpuno sa ato lang i-take note. Kung nabantay mo lang inyo ang mga statement ka, ay panahon sila siya mo mga ibalakon. Tapos kayo na siya effect sa society kung ato nang i-impose. O sa church mismo, grabe, ano may balakon? Ano mang grasya naman, ano may balakon? Yan, gina-question na respecto ang church natin mga reglamento na atong ipatuman sa ato ang iglesia. So, while majority of the Baptist churches adhere sa mga practice of tithing, there are some who does not. And the sad thing is, ilang ginasaway na satanic doctrine ang tithing. Well, kung luminaw mo ka, magpinuan na katulog sa pagsudyana, pero sa ato pagkakaroon, yung mag-open na namin tithing, then the feeling is mutual. As far as the Bible is concerned, God's ministry, kaya o yun dinadanan, ang ministeryo sa Diyos ang ay nasuportahan. Not only with our cooperation sa manpower, sa attendance, kundi ikinanan din po niya sa suportahan sa financial. Na-enjoy na sa hangin, na-enjoy ka aling tanan. Asa manigikan, wala pa nga, may piyon ka, na ako na babata na ito, ihapong sinos ko na tumagan. Natay carpet, natay building, natay audiovisual mga gamit. Hindi ka mag-blackboard din, wala ka chok, hindi ka magsusulat na, marapaspas ang ato ang sesyon. Na napag yung mga lesson na yung nagsulat, yung madalas na life. Libre para na ako, pero naamang may pili ka na. Nagpalit ako computer, nagpalit ako printer, nagpalit ako kita. So, the ministry must be supported. Ika niining ka mag-uuran na ministry kinanlan supportaran. Na-question na rin na kung saan. Pero saan man. So, hindi na karoon. There are those questions on how, and this is where the issue of tithing comes in. So, kanina lesson is not to raise any accusations to all those who reject tithing, but a sincere answer to their objections while explaining our side by use of the scriptures. Kaya magamit po sa scripture, kaya ilang grupo ginagitawag na rightly dividing the word of truth. Ang grupo. Well, atong Bible tanong kaya kamisan, umarap na sa tubinan, we are rightly dividing the word of truth. So it is now a matter of interpretation. So, what are the objections? Tumaran ako kung takatong isutan ang ikaw.
o kapanahunan na din ang law, o Mosaic law, na in effect pa siya. Okay? We live in the era of grace, not law. Ang ilang magpasabot Pablo ni ini, wala ang ilang doktrina na sa iyo mo na mga baptist na nagsulti na karon na ang kaluwasan sa mga Hudyo laki kaysa kaluwasan sa mga Hintil. So, what was it po, ang kaluwasan kuno sa mga Hudyo pinaagis panahon? It means ang pagtungan sa panahon. Kaya ang grasya ihatag lamang sa mga Hintil. O magigala ang tinuod ng pagtulunan. So kung natadungog mo, kung nakahinundong mo sa diskuntariato, may tungkol sa mga dispensasyon sa kapanahunan. The dispensations of time o ang papahimagin sa kapanahunan nagkikon sa pagpil sa Diyos ang kalibutan o ang katawhan. Naadiha ang law, the dispensation of the law, the giving of the Old Testament. Ngayon ko niya, paspas ko niya. Alam sa mga pagod. Duhag ka buong utang sa dihang iyong datong Old Testament o New Testament. So ngayon din ka Old Testament, ang kasagalan na musantog sa tumunahuna ang koleksyon sa mga libro na naan sa Bible. Kapamulihan. So, pag mong ganito ang Old Testament na, kaya from Genesis, paingon sa, kasi katapusan libro sa Old Testament, Malakay. Kaya kung mong ganito ang New Testament, ang atong unahuna na yun kay collection of books, ikan kang Matthew, paingon sa Revelation. Well, that's the only first definition of Old or New Testament, the collection of books. Pero in technicality, ang realidad, ang Old Testament ay from the word na testamento o panagsabot o kasabutan o anang covenant, panagsabot o pakigsaan. Wala na sugod ang Old Testament sa buong Genesis. Nagsugod ang pakigsaan sa Diyos dito sa Mount Sinai na na-record diha sa book of Exodus. Nasabtan ninyo? So, duha ka buong butang ang imong hunahunahon. Sa dihang yung Old Testament or New Testament, kung sa may imong buong pasabot, ang koleksyon sa mga libro o ang testamento na ihatag sa Diyos nagto sa Israel. Napapal ninyo? So, pag-abot ni Jesus Christ, nagwali si Jesus Christ, nag-ayaw mga masakiton, nagbanong mga patay, ang Old Testament is in effect pa. Panahon pa itong Old Testament. Isatan ko ninyo. Kanus naman nahulong ang Old Testament, iwan ang Hebrews chapter 9, na dito sa panahon nagilansang si Kristo na nakabubuan niya ang Bagong Testamento. So that's the beginning of the New Testament. Technically, kung inumbot mo sa mga libro, of course, ang kinabuko, Matthew, ay sa Revelation. Ay mo kalibong ka na, ha? Oh, yeah. Ako na yung i-define kung saan yung grace nila. Grasya ba niya nagtalang kaluwasan? O grasya mahitulod sa pag-ibig dahil sa Diyos mahitulod sa mga Hintil? Kaya itutlo ang mauna-una magpili mo nga ay panahon mo sa grasya, mauna ko sa inyo kami panahon mo sa grasya, dilis malaon, kung sa'y nabiruan ninyong mauna-unaan. Kaluwasan. Hindi. Wala din ginawa ko panahon sa grasya, kung kay ang kaluwasan ako, pinaagi sa grasya, hindi na maong interpretasyon. Mga kaisunan. Mahitungod na siya sa dispensasyon diin ang Diyos nilingig nato sa mga Hintil na
mahimok ng kapahin sa iyang buluhaton kay i-reject sa mga Hudiyo ang Bisaya. Kaya ang original plan na magdala sa gospel sa tibuok kalibutan ang mga Hudiyo. Kung wala sa hindi ihatag ang New Testament, saan nagdaan sa Diyos sa Old Testament na ang iyang katawhan ay hatagan ng bagong pakinsaan. Ako namin i-verse 9 yun sa inyo para masapatan kanina. So, ang iyang objection na ano tayong kumantang na malakot naman na para may labot na sa grasya. See, this statement is grossly misused by many. Ang balikod, it must be emphasized that this dispensation of grace is called grace. Itawag ni grasya, di tungkol kay hiining panahon na lamang dihatag ang kaluwasan pinagi sa grasya. Dili na maong interpretasyon. Ano nga? Nasabtan ba? Palikod lang po. Kung sa ganit ko ng unang sa kadalanan, basta minundag, alam mo sa grasya. Kaluwasan. Kuhaan sa muna ang panahon sa grasya na giskutan din sa Bible, dili na may pagul sa kaluwasan. Na pinaagi sa grasya. Kaya yung itulog na panahon sa grasya ay ang mga hindi na nalawan sa kaluwasan na pinaagi sa grasya, kaya ang mga Hudiyo pinaagi sa panahon. Pagkanintod kayo pagkabahing-bahing na nabagin yung mga iglesia. Dili ang pulong sa Diyos. Long before, kay noon kamaturan, wala pa si Ginoong Jesus na matay sa cross, ang Diyos puno na sa grasya. Kung wala yung God has always been gracious. O ang kaluwasan, wala pa ang dalawang ni Moses, pinaaki na sa grasya. Or else, sayo si Apostol Pablo, nagingon niya na asa mandikan ang righteousness ni Abraham. Sa Book of Romans, Book of Galatians. Ano sa aman itawag si Abraham na the father of faith? Sa dihang natuloy na siya o wag pa siya natuloy? So wala pa siya natuloy. Muliging sa Book of Romans. So ang kaluwasan, dili pinaagi, dili ang kaluwasan sa Israel, dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Grasya gihapon, buhay kalabinan sa Hudiyo o sa Hindi. Ang maglalong na ilang hindi pamugos na lahing ang kaluwasan sa mga Hudiyo o kaluwasan sa mga Hindi. Na ingon ang isa po sultado o sa may kalainan ang Hudiyo o ang mga Hindi. Ako niya, salvation before, during, and after the law has always been by grace through faith. Therefore, ang word na dispensation of grace, walay kalabutan ang kaluwasan na. Unsa manila, this is called grace, period. Because during this dispensation, the Gentiles were given the privilege to be part of the church. Asa na imo mabasahan sa Romans chapter 11. Nagitawag ang mga hintil wild olive branch. O ang original o ang mga Hudiyo ang puluan si Jesus Christ. Ipamutol sa Ginoo ang original branch, i-reject ang Messiah, ipulit ang mga ihalas. Kung nahimot ng kabahin sa dakong bulatong sa pagdala sa may palitas, di po kalimutan. Umuna ang punto sa Romans chapter 9, chapter 10, and chapter 11. Ang gihisgutan ng mga elect, diha ang mga pinili diha sa Romans 9,
light of the sovereign grace of God. Naway makabuot niya kung isa iya ang pasayloon, isa iya gigumaon, kung nagibutang sa Romans chapter 11. So this is the true meaning of that statement. This is the grace period. Unang ayaw na tataka, ay grabe ka kastrikto, panahon ng grasya, ay wag nang buhay kalaon. Kasi mag-ingon sa inyo, ano ay kalaon? Unsa na balakot ang iisutan nimo? Hence, any era or dispensation of grace does not mean there is no more law. And the era of law does not mean there is no grace. Di ba wala ang grace? Strictly speaking, we still have the laws. We still have laws. But no longer the Mosaic law. So kung may mga wala na'y balakot ang pagpasabot ng Tuana, wala na'y balakot ni Moses, di na ta hinugtan sa balakot ni Moses. Napamaya? It means di ka obligado sa Sabbath. Pero ano man ang law of Moses, ang Old Testament, ikuha na ni Kristo sa dihang namatay na siya dito sa cross para ihatag ang bago. Kung ang bago, ano na yung mga balakot? Sabi na mga pangagawa natin, law, may tungkol sa baptism. Ikaw ma-member sa church kung di ka mabaptize. Strictly speaking, even before sa wala pa si Moses, naanay tithing na gi-practice nila. Kaya ang history sa tithing, wala na lang digit lamang sa Levitical priesthood o sa balakod ni Moses. Sa Old Testament, sa dihang itukod ni Kristo ang iyang naso, itagaan niya Testament, i-regulate sa Diyos kung saan mabuhi ang temple, para mabuhi ang mga Levites. So, walay laking tao, walay laking tribo, kung walay laking mga tao na itagaan katungod sa Diyos kung budawat sa tithes and offering, gawas lamang sa tribo ni Levi. Pero wala pa si Levi, wala pa na tao si Moses, wala pa na tao si Israel, si Jacob, si Abraham, nag-practice na ang tithing. Wala nato na na-apply diri, pero kung magka-notes mo, ang history sa tithing, mga kaigsuunan, practice na sa ilang kapanahunan ni Abraham as a form of taxation or na nagitawag na homage, papasilumog sa ari o maglumala sa kasyunan. Actually, ang tithing is the wisdom of God. Muna ang taxation ng Biblia sa theocratic na system. Dato wala may hari pa ang Israel. Pinundo mo na nagsugo ng Israel na walay hari. Ng theocracy, it means ang Diyos mag-istorya sa propeta, ang propeta na si Moses, nato sa katawan. O walay taxation, gawa sa 10% kaya ipangayo ang mabuhi ang temple o ang mga Levites. Tungod sila ka bright, tungod sila
Niluluman niyo na istorya. Nasubok kay si Samuel, nahilak si Samuel na inyong i-reject ang Ginoo. Ingon Ginoo, pubuti Samuel na dahil sa hari para makita ilang kailangan. Sukat na lang sa hari, dubli ang ilang hatag. Mag-tithes pa sila sa temple, mag-tithes pa sila sa gobyerno. Kana magipunta ang model na gusto sa Diyos o sa gobyerno nga di ka mo dubli taxation. Ang minimum sa inyo ang tax, sa inyo ang hatag, maulagin ang tithes. Abawa na kung gusto pa ka mong hatag. Okay, ka-bright pa kayo nga tao, kung nakita ka kung suffer na sa anak at klase nga ang gobyerno na dubli at itong hatag na simbahan, nag-tax pa kita sa gobyerno. Pilit na ang model sa Ginoo, ang model sa tao. Para yun na. So ang tithe is set sa Diyos as the minimum standard. Ang tithe is the 10%. When Jesus discussed the Old Testament law, He always established it as the baseline standard and taught a higher standard based on it. Kung napakabuti mo sa Book of Matthew, iyang dinakot ang Book of Old Testament na ang Torah, pero iyang ipalabuan. Iyang ipalabuan. Example, bakit? Ang pasabot, Jesus raised the standards. Pero di makaka-raise the standard kung wala kayo kasalanan. Kuha? Nakuha ko ninyo? Kung sa may minimum para ma-raise mo ang standard. Para sila, ay di mo anong times, pastor. Giving good result about na kung sa may basihan na di mo kung sa kadao ang imong giving. Kuha ko ninyo? Na yung mga example na nabili sa Ginoo standard. In Matthew chapter 5, verses 21 to 22. You have heard that it was said by them of the old time. Walang umuto sa mo. Kaya instead na mukod si Kristo, yan iwan nga sa inyong tradisyon. It means the law, the word of God has become a tradition. Ngunit kadukan nato o nato. Ang ato mga anak na baptist na lang sila by tradition. Dili tungkay nakasabot sila nanong na-baptist sila. Anong natay sila? Anong inaniman? Anong inanaman? Then it falls upon us na magpunon sa Bible para matutukan sila. Thou shalt not kill. Thou shalt not, and whosoever shall kill, it shall be in danger of the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Ay mas taas karon ang Old Testament o ang balakod ni Kristo? Balakod man ni Kristo. Ang balakod ni Kristo. Kung mapatay ka sa kanila to, ay napakataw kung murderer. Ay napakamapriso kung mapatay ka physically. Kung sa balakod ni Kristo, subihan ka mo, isa nagdumot pa lang kanaan, o pa ka nakadumbaw, nakapatay na ka. Ay mas stricto mo. Pero nawala ang murder. Nawala ba ang papatay physically sa balakod? Wala pang yapon. Pero di pala buwan na. Kaya kung siya, ano mo malagay mo sa sabado, ay nato pa sa sabado ang gi-observe. Matatatlaw, kasimba ka. Kaya wala nalupong sa isa ka-atlaw. Kada atlaw, atong nauna, nagsimba ka. Murder is considered heinous crime, but hatred is more serious. So, kung nagdumot na ka, patay na ka. Matthew
but lustful looking is more serious. Nagtunaw ka lang kung ilubanan na sa dili ka na ka-admiration na lang nagwapang yan. Dili ka na bang naanay ka uwag. In both these instances, Jesus took the baseline standard. So, ang mosaiko is the baseline standard for iyang alam. The question now is this. Is it because God raised the moral standards regarding the murder and adultery? We are then free to commit these two. Nawala na ba itong baseline kung kay ipalapon ng Kristo? Wala. Naapag-ihapon kung mapalapon, kung iyan ang ipalapon. Napong liya? Of course not. We still avoid committing sin. Tithing is God's baseline standard for giving, which in fact, hindi siya lang giving. Ang Ginoo, it is returning. Wala na sa pagpanaan niya ang risk. God, tithing is not giving. It's not just giving, it is returning. Kaya ang tithe, yun ang Diyos ako na. So kung nag-tithe na ka, wala ka na uli. Wala ka na katag, napuli ka na. Unya, pag kita nag-tithe, kina-offering ka ka, nagyan ko tayo utang sa Diyos. Napong liya? Because if you say, I do not tithe, I will just give because it is far more superior to tithing. Now my question is, what is then your minimum standard of giving? Diha na karon. Sa imong sweldo na 20,000, ilang man imong i-giving? Ako na kayo 1,000 pastor. You see, hindi ka po sa superior. Kaya ang 20,000, ang 10% nila dapat, ang minimum standard is to split. Pinakagamay ni muna na ihapon sa offering kung na kayo 20,000 na dapat. Wala kayo pastor. Pinugsanay din, hindi pinugsanay. Pero makita nato na diha sa grasya, ang tao aduna may obligasyon nato sa Diyos. How much superior is your giving sa tithing in that sense? So, kaya na kamukuha ng baseline. Kaya ang baseline sa Ginoo, kaya ang Old Testament man, napapapatan ni Ginoong Jesus. Napamulihan. Remember, God raised the standard in the New Testament of what He has set in the Old. So if we really want to give according to the New Testament standard, then give more than 10% of your income. 10% is returning. Walang pakanakata. Generally, ang tithing is part of the offering. Pero strictly speaking, kung nag-tithe ka, nag-uli ng ka sa bahing sa Diyos, wala bakit kakahatap. Giving starts sa dihang imong paksian ang 90% na naa sa imong kamot. Partner ka. Kaya partner ka negosyo. Butang ta 50-50 ang ato ang pangilay. 50-50 ato ang ato ang kapital. Kung akong ihatag ang imong bahin, actually wala ko naghatag ka nimo. Kaya pwede na mag-away, pwede na dili maayo buo sa matang usa, pero dili pwede nga akong ugnan ang imong bahin kay nakatawag ko na. Huwag ko ninyo? Obligado kong mag-ulit sa bahin nimo kay imo malagbahin. Pero huwag ako nakahatag. Kano sama ko nakahatag? Sa lihangwaan ako ang akong bahin para tabangan ka. Kaya ako nakahatag kay ako ang bahin. Sa binahinay, hindi ang Ginoo. That's it. 10% ra ang iya ang iparayo. 90% ang nasa tuwa. Mutana ko. 10%
Wala ito. Yung reklamo ka ito na 10% ang mayroon sa Ginoo para mabuhi ang buhaton niya. Di pa isa makatilaw na. Kung ulit na 10%, nakatilaw na wala. Nakatilaw na ko eh. Asa malaging ka ng bangko, nakatilaw na kaningo na lang, nakatilaw na kaghangin, nakatilaw na kaningo sa tutang. Ligumanan, asa nakit ka? Sa 10% na itong iulit sa Ginoo. Tapos ilan, wala na dato ang Ginoo eh. Kita mo yung bulahan. Again, living under grace does not mean we no longer have laws. Objection number 2, kapit na tayo. Wala man yun naghisgot si Pablo o ikalapulo sa iyang mga sulat. Tinuod, tinuod. Sa iyang mga episodes, wala siya naghisgot. Gawas po siya ang nagsulat sa mga Hebrews. Pero sa general na episodes nga, sa mga episodes nga, naagit ang iyang pangalan, ang iyang hisutan lang is offering, giving. Why siya nag-hisutan ng tithing? Gusto may tubag na ito, alam. First of all, the very purpose of the tithe in the Old Testament is to support the Levites na buong minister sa tabernakulo. Hindi sila pwede magnegosyo, hindi sila pwede magpuma, magbuhi o kahayupan para halat, oo. Pero hindi sila pwede magnegosyo. Focus sila sa pag-atiman sa puluhaton. 24 hours dapat magsiga ang altar, 24 hours magsiga ang naay halat, 24 hours magsiga naman. Kilala na ay tubig, na ay kwan everyday, naagin na. So, kisa may mga timanana ang mga Levites. Wala silang inheritance, wala silang bahin sa yuta. Wala sila lagay. Kaya ingon ang Ginoo ang ilang ang portion ng ilang bahin ako. So, nalayo bahin ng Ginoo para mapuhi ang iya ang bahin o ang Levites. Nakuha ninyo? Without tithes, the whole ministry of the tabernacle would not be efficient if not equal to house. In times of Solomon, the tabernacle became a temple. From being a tent, nahimong temporaryo, nahimong siyang building na fix. So sa una, sa kamingawan, sa desierto pa sila mani. Pero sa panahon ni Solomon, mani. God called this my house. So ang tawag niya sa templo, akong balay. Akong palibalay. Malakay 3:10. Kung ang Malakay 3:10 na panayag nila na dadang inyong ikanapulo para mabuhi aron makataon ang akong balay. So tithing is para sa eternal na function nato. Bayad sa kuryente, kakalawan sa mga staff. Gusto ko kayo mga staff, nag-staff kayo na pagkaman ng negosyo. Mapopos na alam. Mga pastor. So, kinamalan na mabuhi yun ang luhatong sufficiently. Kaya di man ka mabuhi sa solicitation. Ang mag-support sa luhatong sa Diyos at katawhan sa Diyos. So, tithing is for the internal maintenance of the temple. Interestingly, the Apostle Paul in the New Testament wrote about God's house. As a man, 1 Timothy 3:15. Read. Okay, together, read. Bakit na? So, really, accidentally, ang term ni Paul sa church is the church of the living God is the house of God. Lagi mo siya sa 1 Corinthians chapter 9, verse 13 and 14. Di sa mga pag-ihakat
na sila na ng ministeryo may tungod sa balaang mga butang na buhi sa mga butang diha sa templo. Nasatan yun nga statement ni Paul. Sa Old Testament, ang mga Levites na nag-minister sa temple na buhi na may tungod sa mga butang na naa sa temple na discount siya tithes and offerings. Nakulihan? Okay, para mas masarta na ito na ihatag sa barangay 310. Allergy na ba kayo ang mga night, mga sabot o dili mo sabot na ng night? Yan, this is an Old Testament, pero akong itabog siya sa New Testament. Bring ye all the tithes into my storehouse, that there may be meat pagkaon sa akong panimalay. Kung saan ang panimalay sa Diyos? Ang templo. Ibig sabihin, aron makakaon ang mga naan na serve sa temple, ang mga Levites. Okay, ang mga priest, Levites nung gina sila. So, balik na sa 1 Corinthians 9:13. So, ako nasayin na sila, mga Levites na minister diha sa temple, na buhi pinaakit sa mga tithes and offerings, malibot pa sa buong temple. Ako ninyo? Ako niya? And they that pray at the altar are partakers with the altar. Verse 14. Together read. Even so. Gusto may binisaya sa even so. Bisan pa. Sa langit o kastorya, sa samang paagin. Ang mga nagwali sa may balita, mabuhi sa may balita. Isa may nagwali sa may balita ang church. Upang mga nagtutay diha ini. Asa mga pinabuhi? Solicitation. Wato ni mayor. Kung solicit ni mayor, para mabuhi ang pamilya, hindi okay. Sa tithes and offering, sama sa nabuhi, ang iglesia, ang temple, sa tithes and offering sa Old Testament. Kung sa gani ang church, sa New Testament, the house of God. Sa Old Testament, kung sa gani ang house of God, ang templo. Para mabuhi ang naka sa templo, tithes and offerings. Sa samang paagi, in the New Testament, ang tithes, wala. Balikon na po, ang tithes, di hinuktan sa Old Testament. Ay wala pa ang balaod na ihatag sa Diyos nadto kang Moses na tithes na si Abraham o si Jacob. So, wala malami na tulog si Paul. Muna yung history. So, ang tithes para sa internal. Kung sa may context sa mga sulat ni Paul, kung sa may konteksto, kung sa may ibuong storya, ano nagsulat lang siya na paghatag mo, hatag. Because contextually, sa ibuong storya, si Paul, iya ang i-deal niya ang usa ka issue na importante kayo sa ilang kapanahunan. Usa ka issue na wala tayong appeal ang tithes. Kaya ang original na members of church, mga Hudiyo. Nakuha ko ninyo. Mga Hudiyo ang original members sa New Testament church. Kung di na sa tudluan pa, kung tithing kay naanas ng utok kasi na ang magawag sa Ginoo mabuhin nila sa tithing. Pero naiso sa ka-issue na kinatubang ang church, kaya yan ipang sulatan, ang mga churches, na naidako kayo ng problema na akong tabangan. Mahitungod ini siya sa mga kabos ng mga kaigsunan na naan sa Jerusalem. Kung basahin mo si Corinthians chapter 9, actually, ang sekta, ang mga sulat ni
was ready a year ago. Last year pa, makaya, ang labas na. And your zeal has provoked very many. For the administration, ang pagdumala ni ining nga pag-alagad, dili lang ay makasupply sa pangalalo sa mga palakan, but is abundant also by many thanksgivings unto God. So na ay panginahanglan ang mga kaisunan sa whilst by the experiment of this administration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ and for your liberal distribution unto them. Ang inyo ang malagayapang mapakatag nato kanila ug nato sa tanang tao. So, ang gusto kami po din ang panginahanglan sa Jerusalem na angayan nilang tabangan. So, ang kanang mga giving na diskutan niya diha sa episodes, wala na tanuga ang tithe. Kaya naman, settled na siya daan sa history sa church. So, kung pagwaduhan ka sa tithe, ikaw na Ginoo, sulayin ko. Prove me here with. Nakamaya? But now, I go unto Jerusalem to minister unto the saints. For it hath pleased them of the Macedonia and Achaia. Remember Corinthians? Ang Achaia, ang Macedonia, churches of Macedonia, Philippi, and others, to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. So this is not about tithe. The internal need, financial need of the church to believe, it is the help of the local church, not to some other local church na natinahanglan. So ang tubag na ito na tinuod, wala nag-isgod si Paul of tithe. Pero di tumuki, wala siya nag-isgod of tithe, na wala ang tithe sa New Testament. Ipalit kung galing ni Paul sa Book of Hebrews na ang tithe nagpabilin. Sa Old Testament, ang dawat ang mga device. Pero in the New Testament, we have an enduring high priest na si Jesus Christ na di pwede mamatay. Na di kaliwat ni Levi, di kaliwat ni Judah, iha sa subay sa priesthood ni Melchizedek. So kung atong ingon na ang tithe para lang din sa Old Testament, atong gilimitahan ang priesthood ni Jesus Christ sa New Testament. Kaya kung naamang galing dili, pagtunod sa limited priesthood, si Kristo dili pwede siya mahimo high priest. Kaya dili siya divine. Kaya ang malaod ni Moses, para lang sa Levi, kaliwat ni Levi ang mahimong high priest. Kaya si Jesus Christ, dili man Levi. Judah man siya nagkibo. Pero ano itawag sa high priest? Kaya ang niyang kaliwat mo si Melchizedek, naming dawat ng tithe, ikan ni Abraham. Basahan Hebrews chapter 6. That will be another lesson also. Remember, tithe is for the internal maintenance need in my house. So, kung isunan kung dili na uli hatag, uli sa tithes, atong gigikawan, una, ang Diyos sa iyang katungod sa atong panginabutian. Nakuha ninyo? Amen? Kung tama ko sa inyo, aduna ba'y katungod ang Diyos sa atong mga kinitaan? Ako may naghapon, Pastor. Ikaw naghapon, pero kasi nag-iyas ko. Pamit ka. Kasi nag-iyas hangin, kasi nag-iyas kinabuhin. Kung sa negosyo pa, dahil sila ang Ginoo, iyan ka na. Dawat ang libre, at ikaluwas ang libre. Kaya magulbul pag yung 10%, grabe naman 18%. 10%. Kung tayo, awa pa talaga and that is honoring God. That is acknowledging God, you are my partner, and you own everything. And that is the minimum standards atong giving. Nakong diha. Kaya mag-uyun na yung naalin. Hindi ka mo yun, okay na
tayo sa kuha, kung islingi kami ang magtay sa dili magtay. Kayo na Ginoo, sulit